pakiusap. Huwag matigas ang ulo ninyo ha. Hindi ako nagbibiro. Mapapahamak lang kayo dahil sa pagtulong niyo sa akin. Jomar, bumalik ka na. Tigilan mo na ang pagpapanggap na isang tao. Hindi ako katulad ninyo. May puso akong tao. Isang bagay na wala kayo. Hindi ako halimaw kagaya ninyo. Magandang araw sa inyong lahat, mga mahal naming tagapakinig. Maraming salamat po sa patuloy niyong suporta sa Soledad YouTube channel. Ibabahagi ko ang kwento, mga 2 dekada na rin ang nakakaraan. Sana'y mapulutan niyo ng aral ang buhay ko tungkol sa pagtulong, pagmamahal at pakikipaglaban. Para lubos niyo maunawaan ng lahat, ako si Pipay at ito ang aking kwento. Bago ko simulan ng storya, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. Pipay, bilisan mo naman! Parang tinatamad kang mag-ani ah. Gusto mo bang mapagalitan ni Kiko? Aba Tinay, huwag mo nga idamay ang pangalan ko dyan. Baka mamaya ako pang pagalitan niya ni Pipay Masungit pa naman yan, di ba Grabe naman kayo sa akin, Mang Kiko. Hindi naman ako ganun kasungit, no? Depende siguro sa kausap ko. Hoy, tama na nga yan. Para kayong mga daga sa tapayan. Walang tigil sa chismisan. Huwag kayong maingay, baka mabati tayo ng... Alam nyo na. Nanay naman, oh. Patawa ho talaga kayo eh. Tangaling tapat naman ang mga engkanto na tutulog din yan sila sa umaga, Nay. Paano kung may aswang na hindi natutulog kahit tanghali? Naku Pipay, baka sa sobrang kulit mo, ikaw na ang unang kainin. Aba, Mang Kiko, wag ko kayong mag-alala. Kung may aswang, kayo yung una nilang titikman. Ang taba nyo kasi. Tama na nga yan. O siya na, Pipay, bitbitin mo tong sako. Tapos, teka, narinig nyo ba yun? Ho? Wala naman ako naririnig eh. Parang daing ng tao. Oo, parang may dumadaing. Diyan banda sa may pilapi. Tingnan nga natin, bilisan mo. Dali-dali kaming naglakad papunta sa pinagmulan ng mahihinang daing. Bawat hakbang namin, ramdam ko ang kaba sa dibdib ko. Hindi ko alam kung dahil sa init o dahil biglang naging tahimik ang paligid. Wala na ang biruan namin ni Mang Kiko kanina. At kahit si Nanay Tinay, sinasaway kami, tahimik na ring naglalakad. Pagdating namin sa may puno ng pilapil, bumungad sa amin ang isang binatang nakahandusay. Ang balat niya, kahit sa tirik na araw, parang hamog sa umaga. Malamig at namumutla. Nang hawakan ko siya, napansin ko ang maliit na pulang marka sa batok niya. Bilog na bilog, parang tatak ng kung anong nilalang. Nahihirapan siyang huminga. Mahina ang boses pero malinaw ang mga salitang namutawi sa labi niya. Nang hihingi siya ng tulong. Tapos biglang bumagsak ang ulo niya sa braso ko at nawalan ito ng malay. Nay, tulungan niyo ako, dali! Oo, yung ulo. Teka lang, ako na magbubuhat sa kanya. Ilagay mo siya sa likuran ko, Pipay. Sige ho, Mang Kiko. Kawawa naman ho siya eh. Ano kayang nangyari sa binatang yan? Dinala namin siya sa maliit naming kubo sa gitna ng bukid at pinahiga namin siya sa papag na may banig. Umaasa akong magising siya. Hindi ko alam kung bakit, pero may kung anong kaba sa dibdib ko. Parang may hindi magandang nangyari sa binatang nakita namin. Makalipas ang halos 20 minutos, nagmulat siya ng mata. Hindi dapat ako nandito. Diyos ko, salamat naman at gising ka na. Ayos ka lang ba? Anong ibig mong sabihin na dapat hindi ka nandito? Itinulungan ka namin at dito kami nagsasaka.
Papatayin nila kayo. Dahil niligtas niyo ako. Anong pinagsasasabi mo, iho? Sinong papatay sa amin, ha? Hindi ko pwedeng sabihin sa inyo. Teka lang. Bakit naman kami papatayin? Amin ang lupain ito. Iniligtas ka na nga lang namin eh. Hindi nyo naiintindihan. Kailangan nyo akong pabayaan. Hoy, hindi ka namin pwedeng pabayaan, no? Kung may problema ka, sabihin mo na lang sa amin. Baka sakaling matulungan ka pa namin. At saka ikaw itong nangihingi ng tulong, di ba? Pakiusap. Huwag matigas ang ulo ninyo. Hindi ako nagbibiro. Mapapahamak lang kayo dahil sa pagtulong niyo sa akin. Anak, mukhang nilalagnat siya at wala sa tamang pag-iisip. Ang mas mabuti pa, iuwi natin sa bahay. Ikaw nang bahalang umalalay sa kanya. Paano kung totoo ang sinasabi niya? Baka naman mamaya mapahamak tayo, Tinay. Nako, huwag mo akong sisisihin kapag may nangyari sa atin. Kung may magtatangkaman sa buhay namin, alam namin kaya namin silang talunin. Di ba, Mang Kiko? Oo naman, Pipay. O siya, tayo na. Siya nga pala. Salamat sa pagtulong ninyo. Ako nga pala si Jomar. Sana hindi niyo pagsisihin ang pagpapatuloy niyo sa akin, ha? Wala yun. Tsaka ako si Pipay. Nanay ko si Nanay Tinay. Tsaka si Mang Kiko, kapitbahay namin. Kinahapunan, dinala namin si Jomar sa bahay namin ni Nanay. Nahiya pa si Mang Kiko habang binubuhat ang binata. Pero kita ko sa mukha niya na natatakot din siya sa sinabi nito. Pagdating sa bahay, dumating agad si Lola Belen. Siyempre, hindi mawawala ang pinakamabilis na magpakalat ng balita sa buong baryo. Ang chismosa naming kapitbahay. Nakita niya si Jomar at agad siyang nagkwento na parang radio announcer. Narinig niyo ba yung balita na may anak daw na nawawala yung isang mayamang pamilya sa kabilang baryo? Yang sabi nila may sumpa raw yun, kaya tinatago. Baka mamaya sa yun. Ay, naku, delikado kayo dyan. Baka naman hindi totoo yun, Lola Belen. Kayo naman mga sabi-sabi lang ng taga-kabilang baryo yan eh. Totoong sinabi ko. Basta binabalaan ko kayo ha. Hindi ho totoo yung sumpa, Lola Belen. Takot sa Diyos at araw-araw na pagdarasal ang makakatulong sa ating mga tao. Basta ako, pinagsabihan ko na kayo. Huwag niyo akong sisihin kapag may nangyaring masama sa inyo, ha? Siniko ko si Nanay. Pero nakita kong hindi rin siya mapakali sa narinig mula kay Lola Belen. Si Mang Kiko naman nagkunwaring walang narinig pero halata sa pawis niya ang kaba. Sa kalagitnaan ng gabi, habang natutulog si Jomar, nakarinig ako ng kaluskos sa kusina. Lumapit ako at muntik akong mapasigaw dahil sa itim na pusang tumalon sa harapan ko. Humugot ako ng hininga at dahan-dahang lumingon sa silid kung nasan si Jomar. Wala na siya sa higaan niya. Paglingon ko, nandun siya sa may bintana. Nakatingin siya sa labas, nakatayo at parang nakikipag-usap sa hangin. May kausap siya kahit wala akong nakikita. Kinilabutan ako kaya dahan-dahan ko siyang nilapitan. Jomar, sinong kausap mo? Pipay, bumalik ka na lang sa kwarto mo. Hindi mo pa sinasagot yung tanong ko eh. Sinong kausap mo? May tao ba sa labas? Walang tao sa labas. Pero may kausap akong hindi mo nakikita. Anong ibig mong sabihin? Hindi mo dapat naririnig to eh. Nadadamay na nga kayo sa gulo ng buhay ko. Labo mo naman. Una tinakot mo ko. Ngayon parang gusto mo kong paalisin. Hindi ka nga namin kilala. Nagmamalasakit nga lang kami sa'yo kaya tinulungan ka namin eh. Mas ligtas kayo kung hindi niyo sana ako tinulungan. Teka lang, totoo ba yung sabi ni Lola Belen? Anak ka ng mayamang pamilya sa kabilang baryo? Hindi mahalaga kung sino ako. At saka hindi ko kilala ang mga sinasabi mo. Ang gusto ko lang, hindi kayo madamay sa gulo ng buhay ko. Alam ko malapit na sila. Sila? Sino sila sinasabi mo? Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag sa inyong lahat. Sana lang talaga hindi nila kayo saktan.
Hindi kakayanin ng konsensya ko. Hindi ko na siya tinanong ulit. Hindi ko alam kung dahil sa takot o dahil biglang bumigat ang paligid. Sa totoo lang, mas lumamig ang hangin sa loob ng bahay. Tumayo si Jomar sa gilid ng bintana, nakatingin sa kadiliman sa labas. Habang ako naman ay nananatiling nakatayo, ilang hakbang sa likod niya. Ramdam kong may kakaiba sa kanya. Hindi lang siya basta-bastang binatang natagpuan namin sa bukid. Hindi ko alam kung bakit, pero habang pinagmamasdan ko siya, naramdaman kong nagsisimula ng mag-iba ang takbo ng gabi. Parang may paparating na bagyo. Walang dalang hangin, kundi may takot sa puso namin. At alam kong hindi lang ako ang nakaramdam nun. Dahil nung tumingin si Jomar sa akin, para bang nagmamakaawa ang mga mata niya. At doon ko lang naisip na totoo ang sinasabi niya. Baka nga nanganganib na ang buhay namin. Jomar, baka kailangan mo ng tulong. Hindi mo naman kailangan pagtakpan yung mga bagay-bagay eh. Kung may problema ka, nandito lang kami, tutulungan ka namin. Hindi mo alam, Pipay. Ang mga tao sa paligid ko, hindi sila nakikinig sa akin. May lihim din sila na hindi ko kayang ipaliwanag. Huwag mong gawing dahilan yan. Kung ano man ang nangyayari, sigurado akong kaya mong harapin ang mga yun. Hindi mo kailangan mag-isa. Kung alam mo lang kung gaano kasakit at kahirap ang pinagdadaanan ko. Hindi mo ako maiintindihan, Pipay. Huwag mong gawing komplikado ang lahat, Jomar. Kung may problema ka, baka may paraan para matulungan ka namin. Ano ba yan? Bakit parang may alon sa hangin? Sa tingin ko may mga nilalang na hindi natin nakikita. Nakabantay sa gagawin natin. Sabi ko na nga ba mangyayari to eh. Jomar, ano bang mangyayari? Anong tinutukoy mo? Sabihin mo naman sa amin, oh. Ang nararamdaman ko, hindi lang guni-guni. Sigurado akong malapit na sila. Ang mga salitang binitiwan ni Jomar ay parang gumuhit sa isip ko. Hindi ko maintindihan kung ano ang ibig niyang sabihin. Pero ang takot sa kanyang mata, kitang-kita ko yun. Hindi ko maipaliwanag. Ngunit parang may anino sa paligid na bumangon at unti-unting pinaliliit ang espasyo namin. Naramdaman ko ang bigat ng bawat segundo. Para bang ang hangin sa kwarto ay naging malamig at mahirap huminga. Lumingon ako kay nanay at Mang Kiko na parehong nagmamasid kay Jomar. Ngunit tila ba may hindi pagkakaintindihan sa kanilang mga mata. Hindi ko maiwasang magtaka kung ano nga ba ang totoo. Lahat ng sinabi ni Jomar ay mabigat. At kung may totoo ngang panganib, bakit siya nandito? At bakit kami pa ang kailangang umalis sa bayan namin? Maraming tanong sa isip ko. Habang nakatingin si Mang Kiko kay Jomar, may isang kakaibang tunog ang narinig namin mula sa kusina. Kaluskos na para bang may tinatanggal na mabigat na bagay. Tumigil siya, tila naiinis sa tunog. Nang pumasok siya sa kusina, hindi ko naiwasang sundan siya. Jomar, ano yun? Nawawalan ako ng kontrol, Pipay. Jomar, huwag kang maging malupit sa sarili mo. Alam namin na wala kang kasalanan. Kung may kasalanan man, sila yun. Tayo na lang ang magtulungan. Tutulungan ka namin, iho. Pipay, naririnig mo ba ang tunog na yon? Oo. Parang may gumagalaw sa likod ng pinto eh. Hindi ko na sila kayang kontrolin. Kailangan ko sila kausapin, baka mamaya. Anong ibig mong sabihin? Ang kasaysayan ko, hindi ba sa makakalimutan? Kasama ko ang anino ng aking nakaraan. Anino? Anong ibig mong sabihin? Nang tumingin si Jomar sa amin, nakita ko ang takot sa mata niya. Hindi ko pa natutuklasan kung ano talaga ang nangyayari, ngunit may kakaiba talaga. Tumama ang pinto ng kusina at tila nag-aalimpuyo ang hangin sa paligid. Ang mga anino, hindi ko matukoy kung totoo ba talaga sila o imahe lang. Ang tanging alam ko lang ay may nangyaring kakaiba at may kinalaman si Jomar. Ilang sandali pa, tumigil ang lahat.
Jomar, sino ba yung nananakot ha? Ano ba itong nangyayari sa paligid? Hindi niyo na kaya akong tulungan. Hindi kayang pigilan na kahit sino ang mga nangyayaring ito. Pipay, baka mas mabuti pang huwag mo siyang piliting magsalita. May mga bagay na hindi natin kayang kontrolin. Ang mga anino na yan. Sila ba'y nagmula sa'yo, Jomar? Oo, ang mga aninong yan ay kakampi ko. Hindi ko sila kayang iwasan. Hindi ko kayang gawing magaan ang lahat. Huwag mong sabihin na wala tayong magagawa. Hindi lang ikaw ay may dinadalang pasanin. Pipay, huwag mo akong pilitin. Hindi ko kayang ipaliwanag ang lahat. At baka mamaya makasama pa sa inyo ang pagtulog niyo sa akin. Ngayong nandito ka na sa poder namin, pamilya ka na namin. At hindi ako titigil hanggat hindi ko nalalaman ang totoo tungkol sa'yo. Sa bawat hakbang ko, naramdaman ko ang bigat ng mga aninong nakikita ko. Kung may kinatatakutan man si Jomar, kailangan kong malaman ang buong kwento. Alam kong hindi siya ang kalaban. Siya ang makakasagot sa lahat ng katanungan ko. Ngunit sa oras na yon, nagsimula nang magbago ang lahat. Ang mga anino ay hindi lang gumagalaw. Hindi na sila imahe sa dilim. At ang tanong, ang anino ba na ito ang magdadala sa akin sa tunay na katotohanan o magiging kasangkapan ako sa isang mas malupit na laro na unti-unting nawawalan ng kontrol? Magtulungan tayo, Jomar. Hindi ka namin pababayaan sa laban mo. Salamat sa inyo, Pipay. Pati na rin kay Nanay Tinay. Hindi ko akalain na tatanggapin niyo ako kahit ganito ang sitwasyon ko. Wala yun. Alam mo naman kami ni Nanay, hindi kami basta naniniwala sa sabi-sabi ng iba. Saka hindi naman bato yung puso namin para sa gaya mong nangangailangan eh. Tama si Pipay. Kung tutulong ka sa bukid at hindi ka manggugulo, bakit ka namin paalisin? Tao ka rin naman, anak. Kung ganun, bilang kapalit, tutulong ako sa lahat ng trabaho dito. Lalo na sa pag-aani ng palay. Kaya ko yun. Uy, huwag kang magpaka-hero dyan. Hindi porke tutulong ka sa bukid nang babayad ka ng utang na loob mo sa amin, ha? Hindi naman ganun yun. Alam ko, pero kailangan may gawin ako. Ayoko namang umasa lang sa inyo habang nandito lang ako. Basta tandaan mo, anak. Kung may kailangan ka, sabihin mo lang. Hindi lahat ng laban makakaya mong mag-isa. Tama yun. Kaya nga dito kami. Huwag ka masyadong madrama dyan. To talaga. Basta sa susunod, huwag mo na munang ipakita yung mga anino mo, ha? Natakot kasi ako eh. Pasensya ka na, pero salamat, Pipay. Salamat sa inyong dalawa ni Nanay Tinay. Isang buwan na ring nakatira sa amin si Jomar. Mula sa kinatatayuan ko, nakita ko ang hirap niya habang nakayuko sa bukirin. Tumutulo ang pawis niya, pero hindi siya nagreklamo. Para bang bawat hampas niya ng karit sa mga tangkay ng palay ay isang paraan para patunayang wala siyang tinatago. Ngunit habang pinagmamasdan ko siya, hindi ko maiwasang mapansin ang pagiging masigla niya araw-araw. Hindi siya malakas kumain tulad ng iba, pero kumikinis ang balat niya at parang tumitibay ang katawan sa bawat araw. May mga bali-balita sa baryo namin na may nagpapakitang mga aswang, kaya iba ang tingin ng mga kapitbahay namin kay Jomar. Hinahayaan lang namin sila. Isang hapon, pinuntahan ako ni Lola Belen sa bahay. Pipay, bata ka pa pero dapat matuto kang makinig sa matatanda. Hindi mo ba nakikita? Nakakatakot ang mga nangyayari sa baryo. May kakaiba sa binatang yan. Lola Belen, hindi naman porke kakaiba si Jomar, paghihinalaan nyo na. Lahat na lang na hindi mo kilala masama na agad o kaya may malas para sa inyo. Hindi mo alam ang pinagsasabi mo. May mga palatandaan na siya ang anak ng mayaman na may sumpa. At nakita ko sa panaginip ko kagabi, may lalaking maputla na kumakain na. Ay, naku Lola, baka naman panaginip nyo lang yun dahil busog kayo bago natulog. Pipay, huwag ka namang basto sa matanda pa sa'yo. Pero naniniwala ako kay Lola Belen. May kakaiba talaga kay Jomar. Hindi ka ba't may nagpapakitang anino sa kanya na pwede niyang tawagin? Mang Kiko naman eh. Huwag naman ho kayong mangbintang agad. Tao si Jomar at wala siyang dalang sumpa. Kung may problema siya, hindi ibig sabihin nun, sumpa na yun.
Paano kung mali ka? Paano kung tama kami? Kapag nangyari yun, huli na ang lahat, Pipay. Alam ko yung nakikita ko, Mang Kiko. Alam ko nahihirapan siya. Kung may sumpa siya, bakit buhay pa rin kami hanggang ngayon? Tsaka mga sabi-sabi lang yung mga nangyayari sa baryo natin. Pinaglalaruan ka ng binatang yan. Ganyan silang nagpapanggap na kawawa sa umpisa para makuha ang simpatya mo. Pero pagdating ng oras, sasaksakin ka patalikod. Sa gitna ng pagtatalo namin, biglang nagdagsaan ang mga paniki sa bubong. Ang ingay ng pakpak nila parang humahampas sa pandinig ko. Tumingala ako sa taas para bang may inaamoy sila. Paikot-ikot sa bubungan namin. Nanlamig ang pakiramdam ko. Si Nanay Tinay tahimik lang na nakamasid. Kita ko sa mga mata niya ang takot pero pinipilit niyang hindi pakita. Nilingon ko si Jomar na nakaupo sa loob ng bahay. Nakatulala siya, parang wala sa sarili. Nakita ko ang lungkot sa mukha niya. Parang alam niya kung bakit narito ang mga paniki. Naalala ko ang nangyari kagabi. Nahuli ko siyang umiinom mula sa isang bote ng langis. Nanginginig ang kamay niya habang nilalapit sa bibig niya ang bote. Halos mapayak siya sa bawat lunok na parang pinipilit niya lang. Hindi ko alam kung para saan yun, pero ramdam kong labag sa loob niyang inumin yun. Pagkatapos ng pagtatalo namin, umuwi na kami sa bahay. Isang araw, nakita kong nilapitan ni Mang Kiko si Jomar. Gusto ko sana siyang pigilan pero hindi ko na ginawa. Jomar, pwede ba tayo mag-usap? Wala akong ginagawang masama, Mang Kiko. Alam ko, pasensya ka na sa mga sinabi ko ng mga nakaraang araw sa'yo. Nadala lang ako ng mga sinabi ni Lola Belen. Saka ang dami kong karanasan sa mga aswang. Pero alam kong hindi ka kagaya nila. Hindi mo naiintindihan, Mang Kiko. At saka hindi mo kailangan humingi ng tawad. Pero salamat pa rin ho. Ay sabi sa inyo eh. Kita niyo marunong mag-sorry si Mang Kiko. Dapat kayo rin, Lola Belen. Oh, Lola Belen, nandito pala kayo. Hindi pa tapos to, Pipay. Titingnan natin kung hanggang kailan magiging mabait ang binatang yan. Lola Belen, tama na ho. Hindi naman ho siya nanggugulo. Hayaan niyo na. Oo nga, kung ayaw niyo maniwala sa kanya, edi wag. Basta kami ho ni Nanay, maninindigan kami para kay Jomar. Pipay, huwag mo na akong ipagtanggol. Hindi mo alam ang lahat ng tungkol sa akin. Isang buwan pa lang tayo magkasama. Sapat nang pinapakita mo sa amin para paniwalaan ka namin. At kung meron ka pang tinatago, hihintayin kong sabihin mo sa amin yun. Salamat sa inyo ha. Pero sana hindi ka masasaktan kapag dumating ang araw na malaman mo ang tungkol sa pagkatao ko. Umihip ang malamig na hangin ng gabing yon at naramdaman kong may paparating na hindi maganda. Ang mga paniki hindi umaalis. Para silang nagbabantay. Nag-aantay ng tamang oras. Sa loob ng silid, nakatingin lang si Jomar sa sahig. Nakatulala habang mahigpit niyang hawak ang bote ng langis. Alam kong may nilalabanan siya. Hindi ko alam kung laban yun sa sarili niya o laban sa kung anong sumpa na gusto niyang pigilan. Pero isa lang ang sigurado ko, hindi ko siya iiwan. Kahit ano pa siya, kahit anong meron, kung mas gugustuhin kong harapin ang katotohanan kaysa tumakbo sa kadiliman. Gabi na at tahimik ang paligid pero ramdam ko ang lamig ng hangin. Parang nagbabadya ng panganib sa bawat kislap ng ilaw ng lampara. Nakaupo ko sa papag na may banig. Pinagmamasdan si Jomar. Nakayuko siya at mahigpit ang hawak sa bote ng langis. Nilapitan ko siya dahil gusto kong malaman ang totoo nung mga panahong yon. Jomar, hanggang kailan mo babalak itago sa amin ang totoo? Inamin kong sinabi ko sa'yo na hihintayin kitang magsabi sa amin ng totoo pero kasi... Hindi mo kailangang malaman ang totoo, Pipay. Kailangan kong malaman. Kasi kung talagang may tinatago ka, mas lalong delikado kung wala akong alam eh. Hindi namin alam ang gagawin namin para ipagtanggol ka. Hindi ganun kadali yun. Kapag nalaman mo, baka ikaw pa ang unang tumalikod sa akin.
Alam ko ano yung nakakainis sa'yo. Ang hilig mong magdesisyon para sa akin eh. Ako ang magsasabi kung tatalikod ako o hindi. Hindi ko ang magdedesisyon nun. Pipay, hindi mo kasi maiintindihan ha. Pinipigilan kong sabihin, baka kapag sinabi ko, dumating ang oras na wala na akong kontrol sa mga nangyayari. Kung totoo man yun, mas lalo kitang hindi iiwan. Hindi ako ganong klase ng tao. Paano kung tama si Lola Belen? Paano kung may sumpa nga talaga ako? Ano gagawin mo? Jomar, Tama sila, Pipay. May sumpa nga talaga akong dala. Para akong binuhusan ng malamig na tubig pero hindi ako umurong. Nakita ko ang sakit sa mga mata niya. Parang bawat salitang sinasabi niya, pinapatay ang parte ng pagkatao niya. Hindi siya mukhang halimaw. Isa lang siyang taong pagod na pagod sa laban niya sa sarili. kung may sumpa ka, bakit mo iniinom yan langis na yan? Para mapigilan ko ang sumpa. Para mapigilan ang parte ng katawan kong gustong matake. Pero araw-araw humihingi na ang kontrol ko. Kaya pala parang nahihirapan ka lagi eh. Bakit hindi mo agad sinabi sa akin? Maiintindihan ko naman eh. Maiintindihan ka namin. Kasi natatakot ako sa una kong buhay bilang ako. Walang awa akong pinaparusahan dahil sa dala kong kamalasan. Kaya nga tumakas ako eh. Tinakbuhan ko silang lahat. Pero kahit saan ako magpunta, dala ko pa rin ang sumpang yun. Naniniwala ka bang kaya kitang tulungan? Hindi mo ako matutulungan, Pipay. Hindi rin magtatagal. Mamalasin rin kayo kagaya ng mga kumugkop sa akin. Susubukan lang naman natin eh. Wala namang masama kung subukan natin, di ba? Hindi ko alam kung magagawa ko nga, Pipay. Bago pa ako makasagot, biglang kumalabog ang bubong. Doon ko napansin na wala na ang mga paniki. Nagsiliparan na. Biglang bumukas ang pinto. May kumakas ka sa labas, parang matutulis na kuko. Nakatingin kami pareho sa direksyon ng pinto. Kita ko ang biglang pagbabago sa mukha ni Jomar. Naging alerto siya. Pipay! Magtago ka, bilisan mo! Ano? Hindi kita iiwan, Jomar. Hindi mo ko naiintindihan. Hindi sila basta paniki lang. Mga aswang ang mga yan. Kung ganun lalaban tayong dalawa. Pipay, huwag na matigas ang ulo. Kapag pumasok sila, wala akong kasiguraduhan kung kaya ko sila matalo. Jomar, nandito na to. Magkasama tayong lalaban. Kung susuko ka ngayon, sayang lahat ng pinaglalaban mo. Biglang bumukas ang pinto. May dalawang aswang na pumasok. Maputla, mapupula ang mga mata. Humahakbang silang papasok sa bahay namin. Jomar, bumalik ka na. Tigilan mo na ang pagpapanggap na isang tao. Sumama ka na, Sloven. Naghihintay na ang pinunong aswang. Maraming sariwang dugo sa kabilang payo. Hindi ako babalik sa inyo. Hindi ako halimaw kagaya ninyo. Talaga? Pero tagdag mo ang sarili mo. Hindi ba nagugutom ka? Jomar, laban mo to. Huwag kang magpatalo sa kanila. Isang tao pala talaga ang magtuturo sa'yo, Jomar. Halika na! Sumugod ang lalaking aswang kay Jomar. Agad siyang nakipaghabulan. Mabilis ang galaw nila. Parang kidlat. Tinamaan niya ito sa panga pero nakaiwas din. Sinipa naman siya sa tiyan. Tumilapon siya pero mabilis siyang bumangon. Hinugot ko ang itak na nakasabit sa dingding. Tumakbo ko sa likod ng babaeng aswang at tinaga ang hita nito. Napasigaw ito sa sakit. Sinugod ako pero hinarang ni Jomar. Hinila niya ito sa liig at itinapon sa dingding. Dinig ko ang kalabog ng pagbagsak nito. Pipay! Tumakbo ka na! Hindi ako aalis. Papatayin kita, mamay ka! Ramdam ko ang mabilis na tibok ng puso ko. Hindi ako sanay sa ganitong laban. Pero sa gitna ng takot ko, hindi ako umatras. Nakita ko kung paano lumaban si Jomar. Parang dalawang nilalang ang naglalaban sa loob niya. May sandaling napapapikit siya.
Tila pinipigilan ang sarili. Pero nang sumugod ang lalaking aswang, iba na ang itsura niya. Naging kulay pula ang mata niya, kumislap ang matatalim niyang ngipin. Jomar! Huwag ka magpadala sa mga aswang na yan! Hindi ko na kaya. Jomar, walang sumpang pipigil sa mabuti mong puso. Umalis ka na! Hindi ako asa sa laban na to. Tumalon siya at sinunggaban ng lalaking aswang. Kinagat niya ito sa lieg. Malakas na napasigaw ang halimaw. Natigilan ako sa kinatatayuan ko. Hindi ko alam kung matatakot ako sa kanya o maaawa. Napahinto siya sa pagkagat at huminga ng malalim. Iniwas niya ang paningin sa akin. Nanginginig siya, tumayo at tiningnan ako. Kitang-kita ko ang lungkot sa mga mata niya. Pipay, nakita mo na. Ganito ako. Hindi ko na kayang pigilan ang sumpa ng halimaw sa akin. Kaya mo yung labanan, Jomar. Nakita ko kung paano mo pigilan ang sarili mo kanina. Kung talagang wala ka ng kontrol, ako ang inatake mo, hindi sila. Hindi ko na alam ang gagawin ko, Pipay. Labanan mo pa. Hindi ka kagaya nila, tandaan mo yan. Nilingon niya ang dalawang aswang na ngayon ay sugatan at tumatakas. Hinayaan niya silang umalis. Pagkatapos ng laban, naupo siya sa sahig. Hinihingal. Nilapitan ko siya at hinawakan ng kamay niyang nanginginig. Hindi siya tumingin sa akin pero naramdaman ko ang pangingilid ng luha niya. Hindi siya halimaw. Hindi siya kalaban. Tao lang siyang nilamon ng sumpa pero pilit lumalaban. At sa oras na yon, napagdesisyonan kong hindi siya iwan. Hindi mo ba sila habulin, ha? Pipay, hayaan na lang natin sila. Alam kong mahina na sila kaya umatras na yung dalawang yon. Sana lang hindi na sila bumalik pa. Ikaw nga halos hindi na makatayo dyan eh. Sana huwag na silang bumalik kahit kailan. Sanay na ako sa bugbog. Hindi ako tulad mo. Tao ka, kaya dapat ka nang lumayo sa akin. Ayoko nga. Hindi kita iiwan. Hindi ka namin tatalikuran ni nanay. Pangako namin sa'yo yan. Alam kong alam mong aswang ako. Pero hindi mo alam kung anong klaseng halimaw ang katabi mo ngayon. Hindi ka halimaw para sa akin. Kung halimaw ko, edi sana. Kanina mo pa ako ginawang hapunan. Alam mo ba kanina, narinig ko ang tibok ng puso mo. Mabilis. Alam kong takot na takot ka rin sa akin, Pipay. Oo, inamin ko may konting takot ako. Pero mas takot ako kapag sumama ka sa mga halimaw na yun. Kuha mo? Pipay, hindi mo naiintindihan. Hindi ako normal na tao. Ipinanganak akong kalahating tao at kalahating aswang. Kaya nga malas ako eh. Nanlamig ang bato ko sa sinabi niya. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong maramdaman. Takot ba o awa o galit? Pero sa mga mata niya, hindi ko nakita ang halimaw na sinasabi niya. Nakita ko lang yung lalaking paulit-ulit na lumalaban para maging mabuti. Ramdam kong nanginginig pa rin ang kamay niya habang hawak ko. Para siyang batang nahuli sa kasinungalingan. Pero wala akong balak na husgahan siya. Kalahating aswang? So, ibig sabihin kalahati kang tao, tama? Hindi ka purong aswang. Kaya pala may mabuti ka pa rin puso. Tama ang narinig mo, Pipay. Ang tatay ko, siya yung nanghawa ng sumpa. Kigat siya ng aswang sa isang ritual. Para raw mailigtas ang buhay niya, pinilit siyang sumailalim sa pagtubos ng dugo. Pero ang kapalit, may dugong halimaw siya habang buhay. Ang nanay ko naman hindi ko alam kung nasa na siya. Iniwan niya lang ako sa kamag-anak niya nung bata pa ako. Siguro natakot din dahil sa dala kong sumpa. Teka, ikaw ang naging bunga nun? Oo, kaya ito ako ngayon. May mga gabi na parang hinihila ako ng dugo sa mga tao.
Lalo na kapag mahina ako. Para akong hayop na gustong kumawala sa aking hawla. Hindi mo kailangang kumawala, Jomar. Wala kang ginagawang masama, kaya hindi ka halimaw. Alam mo, talagang sarado ang isipan mo, Pipay. Hindi mo ba naiisip na kapag hindi ko nakontrol ang sarili ko, pwede ako makapatay ng hindi ko alam? Pero alam mo, kasi naririnig mo ang tibok ng puso ng tao. Kaya alam mo kung sino masama at sinong inosente. Oo, tama ka. Alam ko kung sino ang may masamang balak. Kaya hanggat maaari, ayaw ko sila makapanakit ng iba. Kaya may ginagawa akong konting parusa sa kanila. Ibig sabihin ginagamit mo ang sumpa mo para tumulong sa iba? Hindi yan gawain ng halimaw, Jomar. Pipay, hindi mo alam kung gaano kahirap pigilan ng sumpa ng dugo ko. Minsan nga, gusto ko na lang sumuko. Pinikit ko ang mga mata ko sandali. Ramdam ko ang bigat ng bawat salitang binibitiwan niya. Hindi ito simpleng kwento ng sumpa dahil buhay niya ang nakataya sa bawat desisyon niya. At doon ko naramdaman kung gaano siya katapang kasi sa kabila ng lahat, pinili niyang lumaban. Tinapik ko ang kamay niyang nanginginig. Mahigpit, parang sinasabi kong nandito lang ako. Jomar, kung gusto mong sumuko, isipin mo na lang ang mga tao na natutulungan mo. Pero eto ka, buhay ka pa, lumalaban. Alam mo kung bakit? Kasi mabuti ang puso mo. Ikaw talaga, Pipay. Alam mo, parang ang dali-dali lang sa'yong sabihin ng lahat. Pero salamat dahil pinapagaan mo ang loob ko. Alam kong hindi madali yon, pero hindi rin mahirap tumaya para sa taong alam mong lumalaban para sa tama. Pipay. Ano yun, Jomar? May pagtutol ka ba, ha? Gusto kong maging tao. Hindi kalahati, hindi halimaw. Maging tao. Alam kong kaya mo yan. May paraan naman siguro, di ba? May isang paraan. Pero delikado. Delikado nga araw-araw ginagawa mo eh. Hindi na yun bago sa'yo. Kailangan ko ng tulong. Yung may alam kung paano puputulin ang sumpa ng dugo ko. Sinundan ko siya ng tingin. Nakita ko si Nanay Tinay. Nakaupo sa upuang gawa sa kahoy. Parang kanina pa kami pinagmamasdan. Tahimik lang siya. Pero ramdam ko ang bigat ng mga mata niya sa amin. Hindi ko alam kung kakayanin ba ni Jomar ang gagawin niya. Pero sa tingin ko, wala na siyang ibang gusto kundi ang maging malaya. At sa mga oras na yon, ramdam kong walang kahit anong sumpa ang makakatalo sa determinasyon niya. Matagal ko nang hinihintay ang desisyon mo, Jomar. Alam kong darating ka sa puntong to. Nanay Tinay, kailangan ko ng tulong mo. Gusto kong maging tao. Alam mong hindi basta-basta ang ritual na yan. Maraming prosesong gagawin. Anong ibig niyo sabihin, Nay? Kung papalitan natin ang dugo mo, anak, kailangan mong isakripisyo ang lahat ng koneksyon mo sa dugong aswang. Ibig sabihin, kahit ang kakayahan mo na makarinig ng tibok ng puso, isusuko mo. Pero may isang mabilis na paraan. Pero hindi ko alam kung sino ang may hawak ng sulat na yon. Kaya kong tanggapin ang lahat ng sakripisyo basta maging tao lang ako. Teka lang, Jomar. May mabilis na paraan. Ang kailangan lang natin ay mahanap yung sulat. Pero kung yun ang mabilis na paraan para hindi ako maging halimaw, gagawin ko ang lahat para makita ko lang yun. Oo nga, pero parang mas bagay sa'yo maging superhero eh. Alam mo yun? Superhero? Teka, mukha ba akong bida sa isang kwento? Hindi ka ba mabida sa lagay na yan? At kahit mawalan ka ng kapangyarihan, bida ka pa rin para sa amin. Napangiti siya sa sinabi ko. Isang ngiti na matagal ko nang gustong makita sa kanya. Hindi ngiting pilit, hindi ngiting tinatago ang sakit. At sa mga sandaling yon, alam kong tama ang desisyon niya. Kahit mawala ang lahat ng kakayahan niya, kahit bumalik siya sa pagiging ordinaryong tao, mas mahalaga sa kanya ang magkaroon ng kapayapaan. Kinuha niya ang kamay ko, mahigpit,
at naramdaman ko kung gaano siya kadesidido. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa paghanap niya ng sulat, pero isa lang ang sigurado, hindi ko siya iiwan kahit anong mangyari. Isang gabi may minamanmanan kami ni Jomar, si Lolo Dado. Bali-balita kasi na aswang daw ito. Pipay, dahan-dahan lang. Huwag ka masyadong maingay, baka mamay marinig tayo. Eh, ikaw, hindi ka ba kinakabahan? Alam mo ba kung paano siya kumilos? Hindi sanay na ako at saka kilala ko ang tibok ng puso niya. Mahina, matanda na siya eh. Pero Jomar, seryoso ka ba talaga? Si Lolo Dado, ilang bait-bait na na. Lagi pa akong binibigyan ng manggang hilaw noon tuwing dumadahan ako sa bahay niya. Huwag ka masyadong lumapit sa kanya. Kahit gaano pa kabait ang isang tao, nag-iiba yan kapag kumakapit na ang gutom ng aswang. Oo na, pero grabe, parang hindi ko maisip na kumakain siya ng buhay na manok. Hindi mo na kailangang mag-isip pa, Pipay. Tingnan mo na lang yan. Diyos ko, kinakain nga niya talaga yung hilaw na manok. Shh! Tumahimik ka muna. Baka mapansin niya tayo eh. Alam ko na dyan kayo. Hindi nyo na kailangan magtago pa. Lumabas na lang kayo. Narinig niya tayo, Jomar. Ano gagawin natin? Kailangan na natin magpakita sa kanya. Lagi mong tatandaan, Pipay. Kahit anong mangyari, dito ka lang sa tabi ko. Parang nanigas ang mga binti ko sa kinatatayuan ko. Pero nang tiningnan ko si Jomar, kalmado lang siya. Dahan-dahan kaming lumapit kay Lolo Dado na nakaluhod sa lupa. Basang-basa ang bibig ng dugo at balahibo ng manok. Hindi siya mukhang nagulat o nahihiya. Parang tanggap na niya na nahuli namin siya sa pinakamatinding sikreto ng buhay niya. Pero ang mga mata niya, ibang klase. Malalim. Parang handang manuklaw. Alam kong matagal nyo na akong sinusubaybayan, Jomar. Pero hindi ako ganito noon. Hindi ko sinasabing masama ka, pero kailangan kong malaman ng totoo. Lolo, bakit niyo ginagawa to? Dahil sa gutom ni Iya. Gutom na. Hindi ko kaya kontrolin. Pero hindi yan ang dahilan kung bakit ako nandito. Kung ganoon, sabihin mo na. Alam mo raw kung sino ang pinagmula ng sumpa sa dugo ko. Oo. Alam ko kung sino. Kilala ko siya. Sino, Lolo? Sabihin niyo ho. Ang aswang na nag-uumpisa ng lahat. Siya rin ang pumatay sa lolo mo. Anong ibig mo sabihin? Hindi aksidente ang lahat, Jomar. Ginawa yun ng isang aswang na gustong palawakin ang sumpa at para magkaroon ng bagong pinuno. Tumigil ang mundo ko sa sinabi ni Lolo Dado. Nakita kong namutla si Jomar dahil sa narinig. Sa unang pagkakataon, nakita kong nag-alinlangan siya. Hindi dahil sa takot, kundi sa bigat ng katotohanan na malapit na niyang malaman. Pero bago pa man niya maitanong kung sino ang aswang na yon, biglang umalingaw-ngaw ang isang kakaibang kaluskos sa dilim. Hindi na ako nakapagsalita. Napakapit ako sa braso ni Jomar nang makita kong may mabilis na gumalaw sa likod ni Lolo Dado. Jomar, sa likod ni Lolo Dado! Lolo! Umiwas ho kayo! Kanina ko pa nararamdaman ang presensya mo. Kailangan kitang patayin para hindi nila malaman ang totoo. Diyos ko, ang bilis niyang gumalaw! Pipay, tumabi ka! Ako na bahala dito! Pero Jomar, Tumabi ka na muna! Hindi mo ako basta-basta mapapatay kahit matanda na ako. Nagsimula na nga ang laban sa pagitan ni Lolo Dado at ng babaeng aswang. Isang mabilis na banggaan ng dalawang nilalang na parehong aswang. Parang kidlat ang galaw nila. Sabay silang naglaho sa isang iglap, tapos biglang bumagsak sa lupa na parang may sumabog. Si Lolo Dado, kahit matanda, mabilis at matalim ang kanyang mga kuko. Sa bawat galaw niya may tumatalsik na lupa at mga tipak ng bato.
Yung babaeng aswang mas bata, mas maliksi at mas halatang sanay sa pag-atake. Ramdam ko ang takot sa dibdib ko pero hindi ko maiwasang mamangha. Para ako nanunood ng banggaan ng dalawang halimaw na parehong hindi marunong umatras. Sa gilid ko, nakita ko nakahanda si Jomar pero hindi siya lumalapit. Parang hinahayaan niyang si Lolo Dado ang lumaban. Jomar, tulungan mo si Lolo Dado, baka mapatay siya. Alam ko kaya niya pa. Matagal na siyang sanay sa ganitong laban. Pero matanda na siya. Pipay, kaya niyang tapusin to kung gugustuhin niya. Isa siyang aswang na matagal lang nagtatago. Ibig sabihin, marunong siyang pumatay kung kailangan. Pero Tingnan mo na lang ang kanilang laban. Pagmasdan mo mabuti ang galaw ni Lolo. hindi ko kayang tumayo lang dito at pagmasdan sila. Pipay, isang maling galaw mo lang. Baka ikaw na ang gawing target ng aswang na yan. Huwag kang mag-alala, Iya. Hindi ako basta-basta mamamatay sa harapan ninyo. Ang yabang ng tono ni Lolo Dado. Parang may halong katotohanan. Sa isang iglap, nakita kong napaatras ang aswang na umatake sa kanya. Sinunggaban niya ito sa liig, sabay tinaga ng matalim niyang kuko sa dibdib. Tumalsik ang dugo sa damuhan, mainit at malansa ang amoy. Napapikit ako sa kaba, pero hindi ko naiwasang silipin ulit. Si Lolo Dado, kahit sugatan, may ngiti sa labi. Nakangiti habang nakahawak sa liig ng kalaban. Parang sinasabi niyang hindi siya basta-bastang matatapos ngayong gabi. At doon ko naisip na kahit halimaw siya, hindi siya kasing sama ng iniisip ko. Parang kahit papano, nasa panig siya ng tama. Halika na kayo sa bahay. Ay, dalian nyo na bago pa magbago ang isip ng mga halimaw sa paligid. Lolo, sigurado ka ba? Baka naman may ibang aswang pa dyan na nag-aabang sa atin. Kung meron man, hindi na sila lalapit ngayong gabi. Malakas pa ako kahit matandano ako, no? Huwag yung insultohin ang galing ko. Hindi ho namin kayo iniinsulto, Lolo. Nag-aalala lang ho kami. Nag-aalala? Mas nag-alala ka sa sarili mo. Mas may malaking problema kang haharapin kesa sa simpleng laban lang kanina. Anong ibig niyo sabihin, Lolo? Hindi ako umiyak, Lolo. Grabe naman ho kayo magbintang. Ay, sige na nga. O, hindi na umiiyak. Pero nakita ko nagiginig yung tuhod mo dahil sa sobrang takot kanina. Napabuntong hininga na lang ako dahil sa hindi nakakatuwang biro ni Lolo Dado. Oo, totoo namang malakas siya, pero sobrang yabang niya. At ewan ko ba kung bakit parang gusto niya kaming inisin ni Jomar. Pero sa kabila ng ngiting yun, kita ko ang pagod sa mukha niya. Ang dami niyang sugat sa braso at balikat, pero wala siyang pake. Parang sanay na siya sa sakit. Habang naglalakad kami papunta sa bahay niya, naamoy ko pa ang dugo sa damuhan. Siguro dahil sa katawan ng aswang na tinaga niya kanina. Nakatingin ako kay Lolo Dado at doon ko naisip na kahit halimaw siya, kaya pa rin niyang protektahan ang mga tao. Ibang klase siya. Napatingin ako kay Jomar, tahimik siya habang nakasunod kay Lolo Dado. Halatang malalim ang iniisip. Ramdam kong hindi basta takot ang dahilan kung bakit hindi siya nagsasalita. Ilang sandali pa, nasa harapan na kami ng bahay ni Lolo. Pasok na. Huwag na kayo maarte dyan. Walang aswang dito. Kung meron man, ako lang yun. Yabang talaga ng matandang to, no? Hayaan mo na. Mabuti na lang buhay pa tayo eh. Hoy, narinig ko yun, Pipay. At oo, mayabang ako kung mayabang. May karapatan naman ako magyabang. Ay, sige na nga ho, Lolo. Kayo na ang mayabang. Magaling. Mapo na muna kayo dyan. Jomar, sabihin mo sa amin ang alam mo. Huwag ka na mahiyang umami. Hindi kita ipinagkano, no? Pero kailangan kong malaman. Ano bang ibig niyang sabihin, Jomar? Nalilito talaga ako sa inyo eh. Pipay, may humahabol sa akin. Mga matatandang aswang. Gusto nila akong bumalik sa kanila.
parang biglang humigpit ang hangin sa loob ng bahay ni Lolo Dado. Hindi ko alam kung dahil sa sinabi ni Jomar o dahil sa pakiramdam kong may mabigat pa siyang tinatago. Nakatingin lang ako sa kanya. Naghihintay ng kasunod niyang paliwanag. Napansin kong nanginginig ang kamay niya habang nakahawak sa mesa. Hindi ako sanay na makita siyang ganito. Sanay ako nakangiti siya kahit sa gitna ng panganib, pero ngayon para siyang batang natatakot na mawala sa dilim. Napansin ko ang tingin ni Lolo Dado. Hindi siya nagbibiro, para bang alam niya ang ibig sabihin ni Jomar. Bumalik sa kanila? Para naman saan? Gusto nila akong gawing bagong pinuno ng lahi ng aswang. Ano? Bakit ikaw? Hindi ka naman kagaya nila. Kalahating aswang ka lang. Dahil kakaiba yung dugo ko. Aswang pa rin ang kalahati ko, kahit itanggi ko pa yon. Tama ka dyan, Jomar. At hindi lang basta pinuno. Kapag ikaw ang umupo, mas magiging malakas ang buong lahi nila. Yun ang dahilan kaya nila hinahabol si Jomar? Oo. At kung hindi ako sumama sa kanila, papatayin nila ang buong baryo. Kaya ang pamilya ng aking ina, tinuring nila akong sumpa at malas. Jomar, Kaya nga sinasabi ko sa inyo, hindi ito biro. Pipili si Jomar ang sumama o dumanak ang dugo ng buong baryo. Nanlamig ang kamay ko. Para akong naipit sa pagitan ng dalawang malaking bato. Kung akong nasa katayuan ni Jomar, mahihirapan akong magdesisyon. Kung sasama siya, mawawala siya sa amin. Baka hindi na siya bumalik. Pero kung hindi siya susunod, kami ang mawawala sa kanya. Hindi ko alam kung anong dapat kong sabihin. Napatingin ako sa kanya at kita kong hindi niya rin alam ang gagawin. Pero sa mata niya, may isang bagay akong nakita. Hindi takot, kundi determinasyon. Parang handa siyang gumawa ng imposible para lang hindi kami madamay. Si Lolo Dado sa kabila ng pagiging mayabang ay seryoso na ngayon. Hindi siya nagbibiro. Para akong nakatingin sa dalawang halimaw na parehong gustong gumawa ng tama, pero sa sarili nilang paraan. Jomar, anong plano mo? Hindi ko pa alam. Pero hindi ko hahayaan na may mamatay dahil sa akin. Paano kung pilitin ka nila? Lalaban ako. Ipaglalaban ko kayo, Pipay. Lalaban? Alam mo, hindi sila basta-basta kalaban. Hindi sila kagaya ng mga nakaharap natin na mahihina. Mas gusto ko na rin naman lumaban kaysa naman sumuko. Hindi ko ibibigay ang sarili ko sa kanila. Pero Jomar, delikado yan. Delikado, oo. Pero kung buhay mo, kayong lahat, kung yun ang nakataya, kahit gaano pa kadelikado kakayanin ko. Ay nako, mukhang may tama nga talaga si Jomar sa'yo, Pipay. Ay nako, mag-iingat ka dahil ninakaw mo ang puso niya. Mukha rin, nakakagusto ka na rin sa kanya, ano? Lolo naman eh. Kung kailangan ko nakawin para lang masiguro ko na akin siya, gagawin ko yon. Kinabukasan maaga kaming umalis sa bahay ni Lolo Dado. Tahimik kaming tatlo habang naglalakad pa uwi sa baryo. Walang nagsasalita. Ramdam kong mabigat ang nasa dibdib ni Jomar. Pagdating sa bahay, sinalubong kami ni Nanay Tinay. Kitang-kita ang pag-aalala sa mukha niya, pero ngumiti lang ako at sinabing ayos lang kami. Nagpahinga si Jomar sa sala habang ako naman tinulungan si Nanay sa kusina. Gabi na nang mapansin ko si Jomar. Tahimik siyang nakaupo sa labas ng bahay. Nakatingin sa dilim. Lumapit ako at doon ko nakita ang kumikislap na kulay pula habang nakatitig sa akin. Pero hindi yun galit. Wala akong nakita kundi bagay na hindi ko akalaing makikita ko sa isang kagaya niyang kalahating aswang, kalahating tao, pero may puso. Pagmamahal ang nakita ko sa mga mata niya. Totoo, malinis, handang ibigay ang lahat, kahit ang buhay niya. At doon ko naisip, baka tama si Lolo Dado. Baka nga nahuhulog na rin ako kay Jomar. May problema ka ba, Jomar?
Wala naman, Pipay. Nakikita mo ba to? Sulat ni Lola Belen. May nagbigay lang sa akin hindi ko kilala. Ang sabi niya, kailangan ko raw to para mahanap ko ang katotohanan. Ano yan? Mukhang luma ng sulat na to Nakasulat dito ang isang ritual. Paraan para patuloy ng sumpa sa pagiging aswang ko. Para wala nang umabol sa akin. Totoo? Ibig sabihin, pwede ka nang maging normal na tao ulit? Yan na yata yung sulat na sinasabi ni nanay Oo. Pero may kapalit. Kailangan daw ng dugo ng taong pinakamamahal ko para gawin ang ritual. Dugo ng pinakamamahal mo? Ikaw yun, Pipay. Kailangan ko ng dugo mo. Ano? Mahal kita, Pipay. Unang kita ko pa lang sa'yo. Naramdaman ko na kagad na espesyal ka. At kahit delikado, kahit posibleng ikamatay ko to, gagawin ko pa rin. Jomar, di mo pwedeng... Gagawin ko, Pipay. Pakiusap, huwag mo lang ako pigilan. Kahit anong mangyari, hindi ako papayag na ikaw ang mapahamak dahil lang sa akin. Parang huminto ang mundo ko nung marinig yon. Hindi ko alam kung anong mas dapat kong isipin. Na mahal ako ni Jomar o posibleng mamatay siya para lang isa ritual na ito. Pakiramdam ko kumikirot ang dibdib ko sa kaba at saya na hindi ko maipaliwanag. Gusto kong magalit kasi napakabaliw ng plano niya. Pero paano ko magagawang magalit kung alam kong ginagawa niya ito dahil sa pagmamahal sa akin? Gusto kong sumigaw sa kanyang wag niyang gagawin yun at wag siyang gagawa ng kahit anong ritual na pwedeng kumuha sa buhay niya. Pero hindi ko magawa. Bago pa ako makapagsalita, bigla na lang may bumagsak sa harap ng bahay namin. Jomar! May bumagsak! Ano yan? Teka, sino to? Mang Kiko? Diyos ko, si Mang Kiko to! Naliligo siya sa sarili niyang dugo. Pipay, tulungan mo ako! Ipasok natin siya sa loob! Oo, sige. Dahan-dahan lang, Jomar. Baka mas lalong bumuka yung sugat sa katawan niya. Hawakan mo yung ulo niya, baka mamaya mabagok pa. Mang Kiko, naririnig niyo ba kami? Anong nangyari sa inyo? Tumating na sila. Sino ang dumating? Mga matatandang aswang. Papunta na rito. Kinilabutan ako sa sinabi ni Mang Kiko. Ramdam ko ang panginginig ng boses niya. Natatakot siya. Nakatingin ako kay Jomar at alam kong pareho kami ng iniisip. Wala nang oras para magplano ng maayos. Ang ritual na nasa sulat ni Lola Belen, hindi pa namin napag-uusapan ng maayos. Nabasa lang namin ang dapat naming gawin. Pero nandito na ang halimaw na gustong kunin si Jomar. Nagkatinginan kaming dalawa. Seryoso ang mata niya. Parang handa na siyang lumaban. Kahit alam niyang pwede siyang mamatay. Humigpit ang hawak ko sa braso ni Mang Kiko habang binabalot ko ang mga sugat niya ng tela pagkatapos kong gamutin. Ang dugo niya tumutuloy sa sahig at ang amoy ng bakal sa hangin ay mas lalong nagpabilis ng tibok ng puso ko. At dun ko naramdaman, hindi lang ako natatakot para sa buhay ko o sa baryo. Natatakot ako para kay Jomar. Jomar, hindi natin pwedeng iwan si Mang Kiko. Alam ko, pero kailangan natin maganda. Paparating na mga aswang. Gaano ba sila kadami? Kung tama ang hula ko, ang mag-asawang matanda ang pupunta rito. Kasama yung mga alagad nila. Bakit hindi na muna tayo magtago? Hindi sila titigil lang at hindi nila ako nakukuha. Kahit magtago pa tayo. Gagalugarin lang nilang buong baryo, mahanap lang ako. O baka mamaya saktan nila yung mga inosente para lang mapalabas ako. Jomar, paano kung gamitin natin agad yung ritual? Huwag muna. May tamang oras para doon. At Pipay, kailangan mo ring magdesisyon kung papayag kang gamitin ang dugo mo para sa ritual na gagawin. Kung yun lang ang paraan para mabuhay ka ng normal, papayag ako. Ayokong masaktan ka, Pipay. Mas masasaktan ako kung mawawala ka. Kaya sana mag-ingat ka. Napatingin siya sa akin na parang hindi makapaniwala sa sinabi ko. Kita ko sa mga mata niya ang bigat ng desisyon na kailangan gawin namin. Pero wala na kaming oras.
Sa labas narinig ko ang mahinang kaluskos, mga yabag sa lupa, parang mabibigat na paa na daan-dahang lumalapit. Lumingon ho kay Jomar at kita kong nakahanda siyang lumaban. Kalahating tao at kalahating aswang lang siya, pero para siyang mandirigma, handang ipagtanggol ang lahat. At doon ko naramdaman na kahit ano pang mangyari, hindi ko siya iiwan. Kahit kapalit pa ang dugo ko at kahit kapalit ang buhay ko. Jomar, anong plano mo? Kailangan ko harapin sila bago pa sila makarating sa mismong baryo. Sasama ako sa'yo. Hindi pwede. Delikado ang gagawin ko. Sabi mo mahal mo ko, di ba? E di hayaan mo kong lumaban sa tabi mo. Matigas talaga ang ulo mo, Pipay. Tigas ang ulo ko dahil ayoko mapahamak ka. O sige, pero mangako ka sa akin. Kapag sinabi kong tumakbo ka, tumakbo ka. Huwag matigas ang ulo. Hindi ako mangako. Magkasama tayong lalaban, Jomar. Tama si Pipay. Kailangan yung lumaban na magkasama. Hindi mo kakayanin mag-isa yun, Jomar. O sige, pero kailangan na natin bilisan. Hindi tayo pwedeng magpahuli sa kanila. Nang mga oras na yon, parang tumigil ang lahat. Walang ibang mahalaga, kundi ang desisyong ginawa namin. Hawak ni Jomar ang kamay ko habang hinahanda ang sarili niya para sa laban. Ramdam ko ang init ng palad niya at ang tibok ng puso niya na parang naguhumiyaw sa kaba. Sa labas, mas lumalakas ang kaluskos. At sa bawat segundo, alam kong papalapit na ang mga matatandang aswang. Huminga ako ng malalim, tinapik ang balikat niya at tumango. Ito na yon. Wala nang atrasan. Kahit anong mangyari, lalaban kaming magkasama. Jomar, sigurado ka ba dito, ha? Baka naman may iba pang paraan. Wala na, Pipay. Kung tatakbo tayo ngayon, hanapin pa rin nila tayo. Pero, Magtiwala ka sa akin, ha? Lalaban tayong dalawa. Hanggat kaya ko, poprotektahan kita. Kamay kong lalaban tayo. Huwag na natin patagalin. Pimira na ako, ha? Lolo, sandali. Hindi ko kayo pwedeng sumama. Oo nga, Pulo. Hindi sila ordinaryong halimaw lang. Alam niyong malakas sila. Kapag sumali kayo sa laban, baka mamaya may mangyaring masama sa inyo. Ano gusto mo? Makipag-chismisan lang ako dito? Hindi ganun, Lolo. Kailangan natin ng tamang oras. Kung sasabak agad tayo, baka matalo lang tayo. Kailangan natin gumawa ng plano. Tama si Pipay. Hindi tayo pwedeng sugod lang ng sugod. Umigpit ang dibdib ko habang nakatingin sa bintana. Naririnig ko na ang kakaibang atungal sa labas. Parang alon ng ingay na galing sa impyerno. Tumutunog ang bubong sa bigat ng mga paang tumatalon at bawat kaluskos ay parang humihiwa sa tenga ko. Ramdam ko ang bigat ng gabing yon. Ang takot, ang kaba, ang katotohanang baka ito na ang huli naming laban. Nakatingin sa amin si Lolo Dado, halatang nagpipigil. Kita ko sa mata niya ang apoy ng galit at takot na matagal nang tinatago. Si Jomar naman hindi tumitigil sa kakahawak sa kamay ko. Ramdam ko ang init ng palad niya. Nanginginig pero matatag. Pinilit kong ngumiti. Kahit sa loob-loob ko, parang gusto kong sumigaw at tumakbo na lang. Kung hindi niyo ako pinigilan, kanina pa sana tapos ang laban. Lolo naman pakiusap. Huminga muna kayo, mag-relax kayo. Hindi ito tungkol sa pagiging matapang nyo. Tama ho si Pipay, Lolo. Hindi kami sugod ng sugod. May plano po ako. Abay, sige. Sige. Ano ba yung plano mo, Jomar? Kapag pumasok sila, hindi tayo magpapakita kagad. Patayin natin ang ilaw. Gamitin natin yung lamesa sa harap na pangharang para may oras pa tayo makapaganda. Sigurado ka ba dyan? Parang delikado pa rin ang gagawin natin Lahat naman delikado Pero kung susunod tayo sa plano, may posibilidad na mabuhay tayo. Ay, nako, sige na nga. Kapag hindi gumana yan, ako na lang ang bahala. Hindi ako papayag na basta lang tayo ilang paso ng mga halimaw na yan. Ginawa nga nila ang kanilang plano bago bumukas ang pintuan. Malakas, parang binangga ng isang truck.
Napatras ako at pakiramdam ko tumalo ng puso ko palabas sa dibdib. Nakita ko ang dalawang matandang aswang. Ang mag-asawang parang tukod ng kadiliman. Mapuputla, matatalas ang mga kuko at ang mga mata nila ay pula, parang baga. Napatayo agad si Lolo Dado. Hawak ang matalim niyang itak. Ngunit bago pa siya makalapit, hinawakan ko ang braso niya. Nakita kong tumingin si Jomar dito. Sabay umiling. Galit na galit ang matanda pero ilang sandali, tumigil din siya. Ramdam ko ang panginginig ng katawan niya. Parang gusto niyang sumabog sa inis. Habang dahan-dahang lumalapit ang dalawang aswang, narinig ko ang isang boses sa labas. Malamig pero matalim. Lumitaw ang may-ari ng boses. Napahawak ako sa dibdib ko. Si Lola Belen. Hindi niyo sila kailangang patayin. Belen, huwag kang makialam dito. Aba, meron akong pakialam sa kanya, Pinuno. Alam mo namang ako ang may karapatan kay Jomar. Lola, ano to sinasabi mo? Jomar, huwag mo siyang pakinggan. Baka niloloko ka lang nila. Hindi namin siya niloloko. Dapat niya pa akong kilalanin dahil ako ang nanay niya. Ano? Ikaw ang nanay ko? Hindi totoo yan. Totoo nga ako ang nanay ni Jomar. Kailan ko lang din naman nalaman. Ako ang tunay niyang ina. Bata pa lang siya noon, ipinagkatiwala ko na siya sa mga kamag-anak ko dahil ayoko mapunta siya sa mundo ng mga halimaw. Parang biglang huminto ang lahat. Hindi ko alam kung sinong mas nagulat. Ako ba o si Jomar? Ramdam ko ang bigat ng bawat salitang binitiwan ni Lola Belen. Ang mukha ni Jomar, parang binagsakan ng langit at lupa. Tumingin siya kay Lola Belen at kita ko sa mata niya ang galit, lungkot at libo-libong tanong na gustong sumabog. Ako naman, natulala lang. Nanlamig ang mga kamay ko at pakiramdam ko nahulog ako sa isang bangungot na hindi ko alam kung paano takasan. Pero hindi pa tapos ang lahat. Dahil pagkatapos nun, ngumiti si Lola Belen. Isang ngiting malamig, walang emosyon. Parang halimaw na natutuwa sa sariling laro. Bakit mo ako iniwan? Dahil ayokong lumaki kang gaya nila. Pero ngayon, kailangan mong tanggapin ang katotohanan, Jomar. Nagbago na ang isip ko. Gusto ko ng mas malakas na kapangyarihan. Ikaw ang tutupad nun. Ano totoo? Na gusto mo siyang gawing totoong aswang? Hindi lang basta aswang. Siya ang tutupad sa pangarap ko, Pipay. At yun ang maging pinuno ng lahi namin. Abay, wala kang karapatan sa batang yan, Belen. Simula nung iwan mo siya, pinutol mo na rin ang ugnayan mo sa kanya. May karapatan ako sa kanya. Ako ang nagluwal sa kanya, Dado. At siya ang magtatapos sa sinimula ng ama niya. Ang tatay ko? Oo, anak. Ang tatay mo na aswang din. Dahil sa kanila. Dahil sila ang kumagat sa kanya na naging dahilan ng pagiging halimaw niya. Diyos ko! Hindi ako magiging kagaya nila. Hindi ko ipagpapatuloy ang kahit anong plano mo. At hindi ako magiging pinuno ng lahi ninyo! Halos hindi ako makahinga habang pinagmamasdan silang dalawa. Si Jomar, galit na galit. Nanginginig ang mga kamay. Si Lola Belen naman, nakatayo doon. Parang reyna ng kadiliman. Tahimik pero puno ng kapangyarihan. At sa sandaling yon, naisip ko na paano kung tama si Lola Belen? Paano kung kahit anong gawin namin, may dugo talaga ni Jomar na magdidikta ng kapalaran niya? Pero hindi ko siya pinayagang lamunin ng takot. Humigpit ang hawak ko sa kamay ni Jomar. Hindi ko siya iiwan kahit anong mangyari. Naririnig ko na ang mga matandang aswang na muling umuusad. Handa nang umatake. At alam kong sa susunod na segundo, wala nang pwedeng umatras. Ito na yon, ang laban sa pagitan ng mga aswang. Pipay,
Huwag kang bibitaw. Kaya natin to. Kahit anong mangyari, huwag kang aalis sa tabi ko. Sira ka ba? Kahit patayin mo pa ako sa inis, dito lang ako sa tabi mo. Hindi ako kagaya ng ibang iiwan ka lang na parang basura. Nakakayak naman niyang drama ninyo. Pero sa huli, dugo pa rin ang mananalo. Hindi mo matatakasan niya, Jomar. Tigilan mo ako, Lola Belen. Hindi mo ako kontrolado. Hindi na akong batang itinapon mo. Hindi mo lang alam kung anong klaseng dugo ang meron ka. Isang sigaw lang ng kaluluwa mo at ikaw mismo ang papatay sa babaeng yan. Alam mo, Lola Belen, ang yabang nyo rin eh. Kung talagang malakas ka, sana kanina mo pa kami pinatay. Huwag ka magtapang-tapangan, iha. Pero tandaan mo, hindi sa lahat ng oras kaya kang protektahan ng lalaking yan. Tumahimik ka! Hindi mo siya magagalaw kahit kailan. Jomar, mag-focus ka. Hindi mo kailangan patulan yung sinasabi niya. Kailangan natin mag-isip ng tama, hindi lang puro galit at baka matalo tayo. Ramdam ko ang panginginig ng kamay ni Jomar. Habang hawak ko siya, ang init ng palad niya, parang apoy na handa nang sumabog. Nakita ko ang pulang guhit sa batok niya. Kumikislap na parang buhay. Kinagat ko ang labi ko dahil alam kong sa sandaling bumigay siya sa dugo niyang aswang, wala na akong magagawa. Pero hindi ko siya bibitawan. Hindi ko siya hayaang malunod sa pagiging masama. Ang mga matatandang aswang nakapalibot na, parang mga gutom na aso. Sa bawat hakbang nila, mas lalo akong kinakabahan. Pero hindi ko ipapakita kay Jomar na natatakot ako. Kung ako ang magiging sandalan niya, kailangan kong maging matatag para sa kanya. Ang pangit ng pagmamahalan yung dalawa. Tapusin na natin ang drama nyo dahil nakakadiri. Tama na. Oras na para tapusin natin ito. Kailangan mo nang sumama sa amin. Kahit sabay-sabay pa kayong lumaban, matatalo ko pa rin kayo. Abastig ka pa rin ha. Ipakita mo sa kanilang kayo mo, Jomar, ang kabutihan. Kailanman hindi matatalo ng kasamaan. Tama ka dyan, Bipay. Humanda kang lalaban tayo ng sabay ha. Hawakan mo mabuti tong itak mo. Hanggat maaari, hayaan mo akong labanan sila. Pero kailangan mo ipagtanggol ang sarili mo. Huwag kang magdadalawang isip na patayin sila. Tumahimik ka. Kalahating halimaw. Kahit anong mangyari, sasama-sasama ka pa rin sa amin. Hoy, halimaw na pangit! Tao siya at kahit kalahati siya may mabuti siyang puso kaysa sa inyo na puro pangil lang ang puhunan. Tama na ang daldalan. Patayin niyo ang babae. At kung kinakailangan, kaladkarin niyo si Jomar para sa ating sumama. Bipay! Huwag kang bibitaw. Kahit anong mangyari, lalaban tayo dalawa. Hindi ako bibitaw. Kahit hilahin ako ng mga demonyong yan, kakapit ako sa'yo. At doon na nagsimula ang laban ng mga aswang. Tumalon ang dalawang matatandang aswang na parang mababangis na hayop na gutom sa laman. Narinig ko ang pagbagsak ng lupa sa bigat ng palitan nila ng suntok. Si Jomar nakaharang sa akin at sa isang iglap, bumilis ang galaw niya. Mas mabilis pa sa dati. Ang mga kuko niya tumalim, kumislap sa liwanag ng buwan. Pero sa bawat suntok niya, ramdam kong may nawawala sa kanya. Nakikita ko ang pagbabago sa mga mata niya. Naging kulay pula ang balat niya. Naging itim. At sa bawat patak ng dugo, mas lalo siyang nagiging isa sa kanila. Pero lumaban pa rin siya. Nakita kong tinaga niya ang isa sa dibdib. Sabay binalimag sa pulong malapit sa kanila. Tumalsik ang dugo sa pisngi ko. Mainit at malansa. Hindi ako napapikit. Kahit gusto kong sumuka. Hindi pwedeng panghinaan ako ng loob. Ang isang aswang sinaksak siya sa tagiliran. Napasigaw siya, pero hindi humatras. Nakita ko kung paano niya hinila ang kamay ng aswang. Binali ito sa isang iglap. Grabe, isa na nga siyang halimaw. At dun ko narinig ang boses niya. Mahina, parang nagmamakaawa. Bipay, ngayon mo na gawin ang ritual bago pa mahuli ang lahat. Jomar, sigurado ka? Hindi kita kayang saktan. Hindi mo ako masasaktan. Ililigtas mo ako. Sige na, gawin mo na. Ano? Hindi mo magagawa yan, babae.
Wala kang alam sa ritual! Pasensya ka na, Lola Bilet. Pero mas alam ko kung ano ang pagmamahal kaysa sayo. Pipay, bilisan mo na! Hindi ko na alam kung gaano pa ako katagal magpipigil. Sige, hawakan mo ko. Kahit anong mangyari, hawakan mo ko. Tigilan niyo yan! Patayin niyo ang babae! Bilisan niyo! Matatalo natin sila kahit na anong mangyari. Alam ko, basta magkasama tayo, Pipay. Walang makakatalo sa totoong pagmamahal at kabutihan sa puso natin. Hindi kayo magtatagumpay kahit na anong gawin nyo! Yan ang akala mo, matandang pangit! Pipay, hindi ba tapos ang laban? O, Jomar, kailangan pa nating tapusin si Lola Bilen at ang matandang aswang. Tama ka. Kailangan ko sila tapusin bago mawala ang kapilugan ng buwan at bumalik ako sa pagkikitao. Ikaw ang pinakamagandang nangyari sa buhay ko. Kaya walang iwanan, ha? Pipay, hawakan mo ako ng maigpit. Huwag kang matakot. Magpakatatag ka. O hindi ako natatakot, ha? Sa matapang na ako, no? Ang kapal ng mukha mong babae ka! Hindi mo talaga titigilan si Jomar! Ako mismo ang makakalaban mo! Hindi mo siya gagalawin, Lola Bilen. Kung gusto mong lumaban, ako ang harapin mo! Nakakatawa ka, Jomar. Alam mong dugo ko ang nananalaytay sa ugat mo. Alam mo, Lola Bilen, kung may premyo sa pagiging feeling Reyna, panalo ka na. Huwag mo nang patulan, Pipay. Ayaan mo na siyang magsalita bago siya sumabog sa inis. Tama na ang sasat! Sige, sugurin niyo sila! Sumugod nga sa amin ang mga aswang. Para silang magutom na hayop, bumilis ang galaw nila. Ang mga kuko nila kumikislap sa liwanag ng buwan. Narinig ko ang sigaw ng hangin sa bawat hampas nila. Hinila ko ni Jomar sa likod niya, pero hindi ako pumayag na maging dekorasyon lang. Hawak ko ang pulseras na ibinigay ni Nanay Tinay para proteksyonan ako. Naririnig ko ang malalakas na hampas sa paligid. Napapikit ako sandali. Bago ako dumilat, nakita ko kung gaanong tinaga ni Jomar ang isa sa mga aswang. Binalibag ito sa puno hanggang madurog ang mga buto. Hindi ko maipaliwanag pero ang tapang niya. Kahit kalahati sa dugo niya ay aswang, ramdam kong nilalabanan niya yon. Para sa akin, para sa aming dalawa. Jomar, sa likod mo! Salamat sa abiso, Pipay. Hindi ka makakatakas ka natin ang limaw! Hindi ako tumatakbo, pero kayo, baka gusto niyo maghanap ng libigan ninyo sa huling pagkakataon. Mapagbigyan ko man lang ang hiling ninyo. Sige nga, ipakita mo sa kanila ang anyo mo, Jomar. Yakapin mo ang dugo mo. Hindi ako katulad ninyo. May puso akong tao. Isang bagay na wala kayo. Sige, patunayan mo. Jomar, handa na ako sa ritual kung kailangan na. Sabihin mo lang. Pipay, kapag sinabi ko ngayon na, gawin mo kagad ha. At dumating na nga ang oras na iyon. Tumalon si Jomar. Hinarap ang tatlong matatandang aswang. Para siyang kidlat sa bilis. Isang hampas na lang sa dibdib ng isa, bumaon ang kuko niya. Sabay atak ng laman na nakakadiri. Pero parang natural lang sa kanya. Ang dalawa pa, sabay niyang sinaksak. Pero hinayaan niya. Sa halip ng matras, hinila niya ang mga aswang palapit at sinaksak niya rin gamit ang matatalim niyang kuko. Sumigaw siya, pero hindi dahil sa sakit, kundi sa galit. At doon ko nakita ang mata niya. Halos puro pula na. Doon ko naisip na baka tama si Lola Bilen. Baka hindi na siya bumalik. Pero nang lingunin niya ako, nakita ko pa rin ang Jomar na kilala ko. Tumitig siya, malalim, parang humihingi ng tawad bago sumigaw. Pipay, ngayon na! Bago pa mauli ang lahat! Jomar, sigurado ka na ba? Gawin mo na ngayon din! Sige, hawakan mo ko. Huwag kang bibitaw. Hindi mo magagawa yan! Hindi mo siya maililigtas! Manahimik ka!
Isa kang walang kwentang ina! Jomar, anumang mangyari, huwag kang bibitaw. Hindi kita bibitawan. Kahit kailan. Inikit ko ang mata ko at hinugot ang maliit na kutsilyo. Sinugatan ko ang palad ko at pinainom sa kanya ang dugo ko. Ramdam ko ang bawat patak ng dugo kong parang may koneksyon sa puso ko. Habang iniinom niya yon, nag-iba ang hangin sa paligid. Isang malakas na sigaw ang umalingaw-ngaw. Ang mga aswang na nakapalibot, nagputukan ang katawan. Parang may sumabog sa loob nila. Si Lola Belen, hawak ang dibdib niya, sumisigaw sa sakit. Unti-unti siyang umuusok hanggang lamunin siya ng sariling apoy ng sumpa niya. Napatakbo ko kay Jomar nang bumagsak siya. Hinawakan ko siya ng mahigpit. Pipay, wala nang marka ko. Tao na ako. Oo, Jomar, tao ka na. Tapos na lahat. Pero Pipay, hindi lahat ng sumpa agad nawawala. Jomar, huwag ka mawawala sa akin. Nawalan siya ng malay. Grabe ang kaba ko ng mga panahong yun. Umiiyak ako habang niyayakap siya. Ramdam ko ang tibok ng puso niya. Mahina pero buhay. Huminga ako ng malalim at bumulong sa kanya na kahit anong sumpa, kahit gaano katagal, hihintayin ko siya. At sa gabing yon, natapos ang laban. Natapos ang sumpa at takot. Makalipas ang ilang araw, maayos na kaming namumuhay ulit. Ang ganda ng paligid ah. Wala nang aswang na gumagala sa baryo natin. Oo naman, Mang Kiko. Salamat din sa tulong niyo ah. Kayo pala yung nagnakaw ng sulat kung saan nakasulat yung ritual ni Lola Bilan eh. Kaya pala napahama kayo eh. Walang anuman. Gusto ko lang makatulong kahit papano. Ang laki yun ang naitulong niyo at tatanawin ko ang utang na loob yun. Aham! Jomar! Kamusta na ang sugat mo sa tagiliran? Ayos na, Lolo. Lalo na kapag kasama ko si Pipay. Mas mabilis akong gumagaling. Aba naman, kakaiba talaga ang nagagawa ng pag-ibig. Oo, magpakasal na nga kayo para hindi na kayo maghiwalay at magkaroon kayo ng basbas ng Diyos. Nanay Tinay naman eh. Tama naman si Nanay Tinay eh. Di na kailangan ng ligawan, Pipay. Dahil pwede naman kitang ligawan araw-araw. Gusto kong hingi ng kamay mo. Pakakasalan mo ba ako? Wala ka, ang bilis naman. Abay, sige na Pipay. Baka umayaw pa yan kapag hindi ka kagad sumagot. Oo nga. Bihira na ang ganitong lalaki na ipagtatanggol ka kahit maitayo ang sarili niyang buhay. Pumapayag na akong pakasalan ka, Jomar. Oo, sagot ko. Salamat, Pipay. Hindi ka magsisisi na pumayag kang pakasalan ako. At doon na nag-umpisa ang bagong yugto ng buhay namin. Wala nang halimaw, wala nang sumpa. Dahil ngayon ay masaya kami. Naging masaya din si Mang Kiko, Lolo Dado at Nanay Tinay. Bumalik na sa normal lahat. Habang ako naman, araw-araw kong nakikita si Jomar na nakangiti. Wala nang bakas ng dilim. Makalipas ang 2 taon, marami na ring nagbago. Jomar, pakibuhat mo nga tong isa nating anak. Ay, ang bigat-bigat niya na eh. Sige. Akin na tong isang kambal. Aba, magkamukha talaga silang dalawa, oh. Oo nga eh. Ikaw ang kamukha nila, hindi ako, no? Mas okay nga yan eh, para pogi sila kagaya ko. Apa, sa inyong tingnan ah. Para kahapon lang nakikipagpatayan kayo sa mga aswang. Pero ngayon, isang masayang pamilya na kayo. At ngayon, mga bata na kaharap ninyo. Ay naku, ang bilis talaga ng panahon, ano? Basta halagaan niyo yung pamilya niyo. Yan ang tunay na laban sa buhay. Oo naman, Hunay. Hindi na ako papayag na mawala ang saya sa buhay namin.
Tama. At kahit ano pa man ang mangyari, hindi ko bibitawan si Pipay at ang mga anak namin. At kahit ilang sumpa pa, haharapin natin yon ng sabay ng may pagmamahal sa puso natin. Doon na rin natapos ang lahat. Sa bawat tawa ng kambal namin, sa bawat ngiti ni Jomar, alam kong ito na ang kapalit ng lahat ng sakit at takot na pinagdaanan namin. At kung may darating man ulit na bagyo, hindi na kami dalawa lang. Dahil 4 na. Iisang pamilya na kami. Hanggang dito na lang po ang aking kwento. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa aking naging karanasan sa buhay. Muli, ako si Pipay at more power sa inyong channel.